Hi guys, mag-content lang ako guys about sa OFW to guys. Makukunan natin to ng aral o lesson. Ito kasi guys, di na natin papangalanan, parang si situational case na lang tayo sa mga OFW na lalong-lalo na dito sa Middle East, yan, Saudi. Ayan, may isa kasi guys na sitwasyon na isang OFW, di naman siya sikat na vlogger o ano lang, small time. One time meron siyang mga nakilala, syempre mga kaibigan, mga katulong. Ako driver rin kasi ako, maneho, houseboy. One time yung katulong, maging real talk na lang tayo guys ha. Wag sanang yung mga words. Lumapit dun sa small time vlogger na nangangailangan ng pera kasi may anak raw siyang nagka-college, kulang ang budget. So ni-repair naman nung OFW, nung isang driver sa mga pwedeng mahiraman. Ayan. Bilang isang bilang nagdadamayan tayo bilang OFW, ni-repair niya dun sa isang nagle-lending o nagpa 5-6, di ba? Umiram ka ng 5,000, ang balik in 1 month 6,000. Kung ang usapan nyo 6 months, so parang papatak 6 plus 5, so 11,000, parang ganon. Na-repair siya doon. Matagal na to, almost 1 year na nung na-repair niya. Nung unang loan niya doon nga sa ni-repair niya nga nagpapautang, okay naman. So nag-renew siya nag-renew. So lumaki hanggang sa hindi na siya makontak yung isang katulong na yon. Pero nandun pa rin siya sa bansang nagtatrabaho. Kaya ang nangyari, naguguluhan na yung nagpapautang, yung nagpapalending. Ang inanap niya yung nag-repair. So yung nag-repair naman, di naman to nagtatago o nandito lang. Hanggang sa sinesearch nga natin lahat, di ba? Sinesearch na yung kung saan na nakatira yung maid para matulungan nga na masingil. Tinanong nga kung magkano na yung utang niya kasama na tubo, kapital. Umabot na raw ng 52,250 pesos. Ayan, kasi ang labanan kasi dito guys, pwede naman pesos, GCash to GCash. Ayan. So ang problema ngayon, hindi na nagre-reply yung nangutang. Pero ang nangyayari kasi, ang kutob ng mga ng mga driver, may mga friends of friends, nandito pa rin. So madali naman yun matuntun kung lalong-lalo na ngayong pasukan naman sa school, nag-aatid yun ng alaga niya kasama amo niya, pwede nating matrace. Nung isang araw nga, yung mga kaibigan nung nagpapautang, kinausap nga yung nag-repair na pwede kang i-invite o papupuntahin sa polo, damay raw kung hindi magbayad yung nangutang. So malaking abala, di ba? Pero nagkukuha na tayo, nagkakalap tayo ng mga impormasyon about sa mga ganitong pautang outside the Philippines, di ba? Na sana yung mga ganito talagang checkin natin guys, yung mga nag-uutang. Halimbawa, kung yung nag-uutang, kagaya lang natin, houseboy lang, maneho, katulong, hindi naman kasi guys sumasahod yan ng malaki. Halimbawa, nasa 2,000 real yan, nasa kulang-kulang 30k lang. So yun lang sana dapat ang ipautang natin, wag nang mag-exceed doon. Kahit naman sa mga lending company, ang ipapautang lang sa iyo kung magkano lang yung buwan ng sahod mo, di ba? Kung sobra-sobra na yung inuutang niya, kakaiba na yon. Sana maging aware tayo. Lesson yan sa mga OFW. Siguro sana tulungan nating mahuli yung yung katulong na yon. Sana kausapin siya kung paano siya magbabayad.
'di ba? Yung 52K. Yun lang guys, aral lang sa mga nagre-repair. Sabi nga nila, yung nagre-repair raw, baka raw pwede ring makulong o ano, 'di ba? Kaya titingnan natin in legal way kung paano natin matutulungan yung nagle-lending dito na 5-6 para makabayad na siya yung nangiram ng 52K thousand raw mahigit. Yan. Yun lang guys ang aral sa mga OFW. Sana i-check nating maigi yung mga pinapautangan natin. Kung sobra-sobra na sa laki, baka di na kayanin. Kasi alam nyo naman talaga, yung mga katulong halos, diba? Sorry for the words, ako pare-pares rin tayo. Ako may utang rin ako, nagkakautang rin ako, lalo sa nagka-loan rin ako sa SS, binabayaran ko. Lahat naman tayo kasi nagigipit eh. Pero ang payo ko lang, both side, yung umutang tsaka yung nagpautang, yun nga, sana makipag-communicate kayo para hindi tayo napapahiya. Diba? Kung hindi nyo kayang magbayad, o pwede naman utay-utay eh. Diba? Tao-tao. Diba? Tao-tao lang tayo kasi nagtutulungan naman eh. Pero in legality, kaya nga sinasabi ko, lalong-lalo na yung mga nagle-lendingan kasi baka ma-question tayo dito sa labas ng bansa. Kasi baka mangyari yan, makarating talaga yan sa mga amo-amo, mag-usap yung mga amo-amo bakit nagkakaroon ng lendingan dito sa loob ng Saudi. Yun lang, bye-bye.